Amen, amen. Thank you, Lord. Batiin mo yung katabi mo. Sabi mo, uy, tama-tama, ikaw ang katabi ko. Sabi mo, hindi aksidente. Nakatabi kita. Amen. Thank you, Jesus. Sino po naniniwala may gagawin si Lord? Amen. Are you excited sa gagawin ng Panginoon ngayong hapon na ito? Amen. And so, before we pray, I want to excite you po next week because Pentecost Sunday po next week. Amen. 50 days. No, count 50 days. No, after the resurrection of our Lord Jesus. No, ayan po ang ating Pentecost Sunday. And I pray that, the Lord will just empower you, no? Pumunta dito, bring friends, kasi may gagawin po ang Panginoon. Sino po excited sa gagawin ni Lord next week? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mawawala. Amen. Thank you, God. Come on, pinakamalakas sa palakpak. Thank you, Jesus. Let's pray. Lord, maraming salamat sa ginagawa niyo po sa aming simbahan. Truly, Lord God, there is miracles happening, God. Ako po, bilang kanilang pastor na witness ko, nakikita ko isa-isa, Lord God, hindi mo nilalampasan, nagpapakita ka, Panginoon, nagpaparamdam ka, nagmimilagro ka, nangungusap ka, nagbabago ka ng buhay. And Lord God, today, may this be not another Sunday na itatawid namin. Lord God, we embrace this day, Lord God, as a day of our healing, God, and a day of our freedom. Lord, majority, we declare, Lord God, will be healed today. And we believe, God, for your powerful move. Gagalaw ka. Pero depende yon kung ang aming mga puso ay bukas. Gagalaw ka, kundi depende yun kung kami ay open sa galaw mo. Kung papayagan ka namin gumalaw. And so today, God, pinapayagan ka namin gumalaw sa simbahan na ito. Pinapayagan ka namin gumalaw sa aming buhay. Lord God, I pray that you prepare us today, God, sa gagawin mo. Come on, tell the Lord. Hold your hearts right now and tell the Lord, Lord, prepare me. Lord, prepare my heart today. Oh, rabasika. Lord, salamat po. May gagawin ka sa amin. Holy Spirit, move in our midst. Move in this place. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. Kung palakpakan natin si Lord. Meron pa pong mga seats ito sa harapan. I hope na yung mga ilan matutuwa po ako kung may mga tao po dito sa harap. Come here. Yes, amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Daniel, invite them here. Okay, today I'll be sharing about heal what happened inside of me. Okay, heal. Lord, pagalingin mo kung ano man yung nangyari sa puso ko. If you would remember before tayo pong mag-Mother's Day, sino po na-bless last week? No, before po tayo mag-Mother's Day, we've talked about the job description of our Lord Jesus. Amen. Amen. In Luke 14, no? And so, amen. Okay, saan ba, ano ba ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo? We've talked about that. And so, today babalikan ko po yun and I wanna emphasize yung isa po sa mga job descriptions ng ating Panginoong Jesucristo. And so, open your Bibles in Luke 4 verse 18. Luke 4 verse 18, sabi dyan, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. No. Okay, sige. Okay, sige. Alright, 1, 2, 3, go.
Okay. Because He has anointed me to heal the broken-hearted. Pwede nyo ba yan ulitin? Sabihin niya nga, to heal the broken-hearted. So, ang banal na Espiritu Santo daw ay nasa ating Panginoong Jesucristo at inanoint siya, no, unang-una, to heal the broken-hearted. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Amen. And I pray na hindi lang po ito isa na namang paksa, but I pray that this will really, happen to your life because of your faith. Lord, pinangako mo yan, job description mo yan, bumaba ka, hindi lang para iligtas ako sa impyerno, bumaba ka para pagalingin ang aking pusong sugatan. Pusong wasak, pusong basag. Sa totoo lang po, pag tinatanong ko po kayo, most of the answers sa mga tanong kung kamusta na kayo, ang inyong sagot is blessed po. 'Di ba? Blessed po kami. Grabe po, every Sunday. Tama po ba? Yan naman ang mga paulit-ulit nyo lang mga sagot Tama ba? No? Grabe, highly favored po. Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling kayo. But most of the time, sinasagot nyo po yung mga sagot na yan, para lang may masagot. But sa totoo lang, you are falling apart inside. Okay naman po, ay grabe po yung ginagawa niya. Of course, may ginagawa si Lord. Of course, may bless po tayo every Sunday, but madaming mga tao that they wake up na parang may nakadagan sa kanilang mga puso, sa kanilang mga dibdib. May nakadagan, kahit active siya sa church, o kahit na siya ay minister na sa church, nasanay na siya na gumigising, na parang may nakadagan sa kanyang puso, na parang may mabigat sa kanyang puso. Na siguro pag tinanong kita, kamusta ka na? Ang sagot mo, okay naman po. Hindi naman dahil nagsisinungaling ka, pero hindi mo rin kasi ma-explain sa iba dahil hindi mo rin alam kung anong meron talaga Tapos, natutunan mo na mag-function, pupunta ng school, or may mga ilan dito na nagtatrabaho, pumupunta sa office, nagtatrabaho, nagfa-function ka well while broken. Nagtatrabaho ka habang basag. Nagtatrabaho ka habang durog. Nagnananay ka o nagtatatay ka habang shattered ang puso mo. May mga ilan, nag-worship o uma-attend sa simbahan, pumupunta ng simbahan, na durog. At natutunan mo nang umiti na, ang galing mo talaga umarte totoo lang. Natutunan mo yung umiti, yung parang walang problema, pero sa totoo lang, may mga dinadala ka ng mga syakit. At hindi mo maisip, Lord, gagaling pa ba ako? O yan na, JR, kung may kasalanan ito. Ano nangyari sa stage namin? Kahabagan mo kami. Amen. Hello? Hello? But I want you to hear me carefully because ang Panginoong Jesucristo hindi lang bumaba sa lupa para tulungan ka makasurvive. Ang Panginoong Jesucristo ay bumaba sa lupa para pagalingin ka completely. Sino po naniniwala dyan? Sikuhin mo yung katabi mo at sabihin mo, hindi mo lang gagapangin to. Pagagalingin ka ng Panginoon. And so, I already explained the context of, Luke 4:18, na ito po ang
ito po ang inauguration, no, parang public announcement ng ating Panginoon. Bakit siya bumaba? Quoting, no, Isaiah 61. Okay? And so, he walks into a synagogue. Ang pinili po niya, scroll ng Isaiah, at binasa po niya ito, no, na hindi alam ng mga tao na nafulfill na habang binabasa ito ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi niya ganito, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set liberty to those who are oppressed. But we're gonna look at isa sa mga kinote niya na siya ay pinadala para pagalingin ang mga puso natin. Dito po tayo magfo-focus today. And if you would notice, hindi niya sinabi na He has sent me to manage, na i-manage ang ating mga puso. Alam mo yon, ganyan yung mga kaibigan natin, manage mo lang din. Diba? I-manage mo lang, you learn to manage. Or, hindi niya sinabi na He has sent me, no, He has sent me, okay, to make you busy enough to forget the pain. Ayan, hindi niya sinabi yon. Nagawin kang busy ng Diyos para hindi mo na maalala yung sugat. Kasi madaming ganyan, no? You are keeping yourself busy. No? O hindi naman sinabi ng Panginoon that He has sent me, okay? He has sent me para iiwas ka dun sa mga nakasakit sa'yo nang hindi mo na sila maalala. Hindi po niya sinabi yon. Ang sinabi ng Diyos, He has sent me to heal. Hello? May faith po ba sa lugar na ito? May mga tao bang may faith? Na sinabi ng Biblia, sabi niya, He has sent me to heal the broken-hearted. Hindi i-heal yung katabi mo, hindi i-heal yung life group mo, i-heal ka. Sabihin mo nga, ako, hindi lang ikaw. Ako, i-heal ako ng Diyos. Kasi most of the time, di ba, yan ang nasa isip natin, kapagalingin sila ni Lord. Pero hindi ka na naniniwala na kaya ng Diyos gumalaw sa buhay mo Next week, we're gonna talk about that. The Spirit of the Lord is upon me. And so, ang sabi po nitong ng Luke 4:18, no, na ang sinasabi niya, gumagalaw ako under the power of the Holy Spirit. I needed the power of the Holy Spirit for this assignment. So, hindi ito counseling program, hindi ito coaching program, okay? Ito po yung healing na nagre-require ng supernatural power ng Diyos. Kasi sobrang dami, hindi ko po sinasabi, importante ang counseling. Ang dami po nating, alam mo yon, nakapilang, nagpapa-counsel. Importante yon. Amen. But, no, we tend to disregard the power of the Holy Spirit. We need encounters with the Lord to bring healing in our lives. An encounter with the Lord literally will change your whole life. And Jesus came to specifically do it. In Psalms 147 verse 3, kaya sabi dyan, He heals the brokenhearted and bind up their wounds. Pinagagaling niya raw yung mga sawi ang puso at pinagagaling niya ang kanilang mga sugat. You know, OT and New Testament. No, pareho yan. Okay? Hindi nagbabago ang puso ng ating Panginoon magpagaling. God
is full of compassion. Meron siyang deep sense of awareness sa pinagdadaanan natin. At meron siyang desire, ialis ka dyan. Meron siyang desire, pagalingin ka dyan. To the point na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para lang gumaling tayo. And even si Jesus, no, he was moved in compassion. No, enough para mamatay para sa atin. This is for everyone. This is the heart of God. Alam mo, pag sinabi mong broken-hearted, ang Hebrew word po niyan means shattered. Ano ibig sabihin ng shattered? Crushed into pieces. Kumuha ka ng bato, i-crush mo yun. Kumuha ka ng yelo, kuha ka ng, ng blender, i-crush mo yun. Yun. It's crushed into pieces. Hindi lang sad, hindi lang anxious, pero shattered. At hindi, tingnan mabuti sa akin, hindi kanya hihintayin para kunin yung mga pieces together at buuin ito. Alam niyang hindi mo kakayanin. Kaya siya na mismo yung bumaba para ayusin ka. Para tulungan ka. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hello? You know, God revealed to me, as I do ministry one-on-one, for months now, and may mga leaders, may mga pastors, may mga matatagal na sa church, and I realized na ang daming mga tao nakaupo sa church, ligtas ng ilang taon na, naglilingkod, pero broken pa rin yung puso. At yung bondage, hindi na-resolve. Yan po ang dahilan bakit bumaba ang ating Panginoong Hesukristo. 3 bagay po, wala na po tayong oras. Okay, 3 bagay para ma-convince ka to seek healing of the heart. You don't say to me or to God, I don't need that. No. Okay, 3 bagay to convince you enough that you need healing of the heart, that you need to seek healing. Taas ang kamay na excited. Ha? Excited po ba yung mga banda rito? Yung mga banda ron? Yung mga banda dito sa harap? Amen. At mga ganda rito? Yun, palakasan po ito talaga. Unang-una, why do we need to seek healing of the heart? First is this, because your heart is the most important thing God is looking at. Bakit mo kailangang isik yung healing sa puso mo na hindi mo dapat i-disregard? Or along the way, may mga sugat may mga betrayals. Tama po ba? Nadadapa ka. We live in a fallen world na masasaktan ka na hindi one time, big time, na nung pinagaling ako nerd, yun na yun. Along the way, masasaktan tayo Now, why do we need to constantly seek healing of the heart? First is this, because our heart is the most important thing God is looking at. Alam nyo ba na yung puso natin ang sentro ng atensyon ng Diyos? Ang relihiyon nakafocus sa behavior mo. Ang church, i-call out ka sa behavior mo. Bro, yung attendance mo, hindi ka na namin nakikita. Ayan, check ka dyan. Pangalawa, yung pananamit mo. Pangatlo, yung ugali mo, yung pinapakita mo. O dapat naglilingkod ka, dapat mabait ka, dapat mabuti ka. Pero si Lord iba, lalagpasan niya tignan yung mga pinapakita mo. And I tell you,
kung ikaw ay nagpapa-impress sa Panginoon, lalagpasan niya yan. Hindi niya makikita lahat ng mga pag-i-impress mo. He will go straight to your heart. Ang titignan ng Diyos ay ang puso mo. Naalala ko po yung storya ni Samuel kung saan hinahanap po niya yung susunod na hari. Ang tao kasi, they tend to look at the outward appearance. Labas po natin yung verse, 1 Samuel 16:7. Sabi niya, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, may mga kapatid po kasi si David na mas matangkad, mas guwapo. 'Di ba? Mas matanda sa kanya, mas impressive ang credentials, ang resume. But sabi ng Diyos, sabi niya kay Samuel, Samuel, bigyan kita ng tip. Kung paano ko nakikita ang mga bagay-bagay. Hindi kasi ako tumitingin sa resume eh. Hindi ako tumitingin sa looks. Tumitingin kasi ako sa puso. Si David, sabi niya, alam kong puso niya, alam ko yung laman ng puso niya, siya ang pinipili ko. And so, stop it with impressing God with your moves, with your outward appearances. Okay yun, yung outward appearance, maganda rin yun. Diba, na pogi, tinan mo yung katabi mo, amuyin mo, okay, yan, amen. Hallelujah. But the Lord looks at the heart. Listen to me. In Proverbs 4, kay 23, sabi dyan, no? That's why ganito, kung may pagtatrabahuhan ka, keep your heart with all diligence. Okay? For out of it springs the issues of life. Sabi niya, kung may core, the core of who you are is your heart. Okay? Dito po galing, core lahat ng issues, galing sa puso. Magfo-flow lahat ng issues galing sa puso. So, ganito, kung mag-e-effort ka, dapat todo effort sa puso, hindi sa mukha. Kung mag-e-effort ka, dapat todo effort sa puso, hindi sa kamay, sa talent, sa kaya mong gawin lang. Why? Because kung aalagaan mo ito ng buong sipag, ikaw rin ang magbe-benefit kasi lahat ng issues magsi-spring up dito sa puso mo. Ito yung gateway ng buhay mo. So, tingin mabuti sa akin. Are you still here? Kung ang puso mo sugatan, hindi mo pinaayos sa Panginoon, kasi nasasaktan tayo, tama po ba? May mga masamang tao talaga na tumatabi sa atin na hindi ang katabi mo, ha? Okay. Diba, nung una, diba, parang nag-life retreat ka, Lord, malinis ang puso ko. Pero along the way, we still live in a, fallen world. Hello? And so, you got wounded. Na kapag hinaliaan mo, na masugatan yung puso mo, hindi mo mapagaling, o hindi mo mapagaling hindi mo pinadoktor. I tell you, lahat ng decision mo, i-go-govern ng sugat mo. Yung relationships mo, maaapektuhan ng sugat mo. Yung reactions mo, yung ability mo to give love and receive love. Hindi ka na makareceive ng love. Diba? Nagregalo na nga sa'yo, ang nasa isip mo, plastic ka. Parang, hindi na natin appreciate. Hello? Hello? Yung ability mo to serve, to trust the Lord, everything flows from the condition of your heart. Kaya kung may babantayan ka, dapat puso mo. Ang sabi ng Bible, guard your heart with all your might.
siya. Sabi mo nga, bantayan mo, baby. Hello? Hello? Ano sabi? Last week, we've talked about loving the Lord your God with all your heart, right? How can you love God with all your heart if shattered yung heart mo? Ang sabi ng verse, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. How can you trust the Lord if your heart is shattered? That's why si Lord, ang kanyang ministry na ninineglect ng madaming churches. Ako pa, bumabalik po ako dito. You know, the Lord revealed to me, Faithy, okay man ang behavior ng lahat. Kung hindi sila ma-deliverance, hindi sila ma-inner healing, I tell you, mahihirapan sila mag-breakthrough. And so the Lord brought me back to the very ministry of Jesus. This is the very ministry of our Lord Jesus Christ. And you know what I realized? Naging victim din ako that, you know, I was so on fire with the Lord. I was so in love with God. But along the way, I let my heart be, you know, be shattered. And I let my shattered heart govern my decisions. At ang pinakamatindi rito ay buhay ang Diyos. Kapag willing tayo, pagagalingin niya tayo. Ang kaharian po ng Diyos is not about external performance. Madami po akong nadi-deliverance na sabi ko, okay to sa church ha. Nagsa-struggle pala to. Iniinda pala niya yung mga bigat, yung mga karga. Yung mga demonyo na karga-karga niya. Pero pag sa church, kamusta ka na? Okay naman, kaya pa. Sabi ko, Lord, ano ginagawa ng simbahan? Ito yung pangako mo lalaya kami. Ito yung pangako mo, pwede kami gumaling Kaya lang, ang ginagawa po natin, perform. Behave. Hindi po impress si Lord kung ano itsura mo every Sunday. Impress po si Lord sa kung ano talaga nangyayari sa puso mo. Ang tanong po dito is this. Ang tanong talaga dito is this. Anong nangyayari sa puso mo? At ano yung nakatira dyan na tahimik lang na nagpapatakbo ng buhay mo? Tahimik lang. Nga pala pwedeng hindi mo alam. Pero tahimik na kinokontrol ang mga relationships mo. Tahimik na kinokontrol ang buhay mo. Taas ang kamay ng gustong gumaling. Taas ang kamay ng gustong magpatulong sa ating great deliverer. Taas ang kamay na naniniwala si Jesus lang ang sagot. Oh, I'm so confident. You know why? Because Jesus is the only answer. And He has the power to heal us. Number 2, a broken heart. Why do we need to get healed? First is this. Ano po yun ulit? Sige, 1, 2, 3, go! Sino dito gusto magpaganda na ng puso? Kasi tayo, Lord, basta dapat maganda ilong ko. Ay, okay yan. Amen. Dapat maganda ang puso mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung maganda ba ang puso niyan. Thank you, Jesus. Mahirap. Mahirap poong kalkulahin at hulaan. Tanging ang Diyos. Amen. Ingat po tayo kasi may mga tao na hindi mo na mahulaan Nagbigay ka talaga ng tiwala, hindi mo mahulaan Hindi mo mahulaan na sasaktan ka pala May mga tao na akala mo mahal ka, pero sa likod mo, naku! Hallelujah! Diba? May mga tao na grabe, binigay mo lahat.
Pero hindi pala nakikita lahat ng binibigay mo. Akala mo mabuti, pero akala mo lang yun. Amen. Kaya, tingin mabuti sa akin, si Satan, ganito, sige, attend lang kayo ng church. Si Satan. Kasi, para sa kanya, hindi nagmamatter yung dami ng umaattend sa simbahan. Para sa kanya, ang gusto niya yung puso ng tao. Hello? At ganun din ang ating Panginoon. He looks at our heart. Number 2, a broken heart will affect your whole life. And every relationship you have, if you think na hindi, mafi-fake ko naman, no. If you will live a broken heart, it will affect your life. And it will affect your relationships. Ang broken heart po, naglilik yan sa relationships mo, naglilik yan sa mga decision mo, sa reaction mo, abilidad mo magtiwala. No, maglilik yan sa marriage mo. Taas kami ng mga kasal. Kaya yung magpapakasal ka na, hindi, mahal ko talaga siya, pero wasak ang puso mo, hindi mo pinagaling sa Panginoon, maglilik yan, maapektuhan yung mapapangasawa mo. Maglilik yan sa pag-aanak mo. Maglilik yan sa friendships mo. Maglilik yan even sa leadership mo. Amen? Even sa worship mo. It will affect your life. I've been there. So, akala mo, nagre-react ka lang sa ginagawa ng tao, hindi po. Nagre-react ka from your sugat. Hindi kasi yun ang ginawa. Hindi. Actually, hindi na yung tao. Kung sino man ang gumawa sa iyo, it's not about the people around you. It's about the wounds that you carry. Tingin mabuti sa akin at pwede mong ma-normalize ang pain. Pwede mong ma-manage ang pain. Hello? Naalala ko po ang storya ng Israel, Israelites that for 400 years, they have been a slave of Egypt. 400 years, grabe, slave drivers po ang Egypt. As in literally, yan po ang picture ng mga taong wala ang Panginoon sa kanilang buhay. They are slave by sin, slave by the demons. Nako po, kawawa po yung mga taong hindi kilala ang ating Panginoong Hesukristo. Anyway, to make the long story short, God rescued them. Naalala niyo po, the Red Sea split. Tapos lumakad po sila sa Red Sea, parang Boracay, nag-split na gano'n, kita mo. Di ba, parang try nyo sa AI. Try nyo, the Red Sea split. Tapos, di ba, sila Shana, tumawid. Di ba, sila James, tumawid. Sila JR, praise. Awas tumawid na gano'n. Wow, what a moment! But 3 days later, in Exodus 15:22-25, so Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur. And they went 3 days in the wilderness and found no water. Now, when they came to Mara, kakawitness lang nila ng galaw ni Lord they could not drink the waters of Mara, for they were bitter. Therefore, the name of it was called Mara, kasi nga bitter. And the people complained against Moses, what shall we drink? So he cried to the Lord, and the Lord showed him a tree. At nung kinas niya sa water, tinapon niya sa water, yung water naging sweet. Ganda, no? Hello? Hello? And so, ano po nangyari rito? Kapag hindi maayos ang puso mo, akala mo okay ka, pero may mga moments na hahayaan ng Panginoon na dumaan ka sa mga lugar katulad ng Mara, na marireveal yung status ng puso mo Hello? Actually, yung Mara, hindi nag-create ng bitterness sa Israel. No, ni-reveal yung bitterness nila. Kaya ano ba naman yan? Walang tubig? Ano ba to? May tubig nga, ang pait. Yung heart na reveal. Hello?
Some people okay hanggang sa makaharap ang pressure. 'Di ba? May mga pagsubok na dumating na na-reveal yung status ng puso nila. Hello? At kapag hindi po yan surrendered sa ating Panginoon, pwede niyan kontrolin ang ating mga puso. And so sabi nila, alam mo, pag ang mga bitter, unang-una, yan yung mga nagre-reklamo. Puro reklamo ba yung lumalabas sa bibig mo? Kapatid, baka bitter ka. Pangalawa, ingratitude. Sorry ha, ingrata. Yung binigay na ng Panginoon lahat, ni-rescue na sila lahat, pero pambihira, dumaan lang sa Mara, bitter yung waters, grabe naman. It's as if parang walang ginawang mabuti ang Panginoon sa kanila. And so ano pong ginawa ng ni Moses? Kumuha ng piece of wood, then tinapon sa Mara, and the bitter water became sweet. Now, I use this text. Why? Because this is a picture of healing that only comes from the finished work of our Lord Jesus Christ. Remember na ang Old Testament tinuturo si Christ. Isa po ito sa pagturo sa tatapusin ni Kristo sa krus. And so, nung tinapon po yung wood that symbolizes the cross, the water became sweet. Ang cross po ganito, hindi po niya mababago ang nakaraan mo. Kung pwede lang, hindi madali mawala na magulang. Hindi madaling i-betray. Hindi madali na nagtiwala ka tapos siloko ka, sinaktan ka. Hindi ko po dinidisregard. Lahat ng naranasan niyo po ito. The cross is not promising na papalitan o babaguhin ang iyong nakaraan. But the cross promises that I can heal what happened inside of you because of your past. Hindi ko mababago ang nakaraan mo, pero may nangyari sa loob mo dahil sa nakaraan mo, pagagalingin kita. Hindi ka mahina dahil sugatan ka. Pero delikado ka kapag tinanggihan mo ang kagalingan galing sa krus ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, delikado. Yes, ako na ngayon nasaktan, ako pa yung kailangan magpatawad. Yes, nagpapatawad ka hindi para sa mga nakasakit sa'yo. Nagpapatawad ka para sa sarili mo. In Hebrews 12 verse 15, ang sabi po dito, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this become defiled. Ano ibig sabihin nito? Yung bitterness daw sa puso mo will cause so much trouble in your life. Tahimik, hindi mo nakikita. Pero habang tumatagal, tingin mabuti sa akin, lumalalim, kumakalat, at bago mo mapansin, cancer na siya sa buong pagkatao mo na maaapektuhan ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo alam na naapektuhan na sila nung dala-dala mo. And so sabihin mo nga sa katabi mo, bitawan mo yan dala-dala mo. And the good news is this. The bad news is this. Hindi mo mabibitawan yung dala-dala mo at hindi sila aalis. Kasi may mga demonyo po tayong dala-dala most of us. Ha? Di ba Christians na ako? Yes. At pag hindi tayo nagpatawad, meron silang legal ground putaktihin ang buhay mo. Hello? Naalala ko po si Joseph. Pinagkanulo ng sarili niyang mga kapatid, binenta bilang alipin, pinagbintangang, manyak. Hello? Ikinulong kahit na hindi naman niya nagawa. Nakalimutan ng taong tinulungan niya dun sa loob ng kulungan. Alam mo kung may isang tao na talagang
ang daming bitterness sa puso. Si Joseph yon. But I want to tell you, sabi ng Bible, paulit-ulit, the Lord was with Joseph. Bakit? Kasi meron siyang choice, to be better or to be bitter. But Joseph chose to be better. At nakita niya in Genesis 50:20, na nakita niya na yung plano ng kalaban sa kanya against him, sabi niya, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day to save many people alive. So, yung plano ng kalaban, pambihira, binaliktad ng Diyos, mas gumanda pa dahil lahat ng pinagdaanan niya ay daan pala para maging second siya to the highest, to the Pharaoh of Egypt. At iniligtas niya ang buong mundo sa famine. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi niya sinabing, hindi, okay lang ako. Okay lang ako. Okay lang naman ako. Labas sa ilong. Diba? May mga ganyan tayo, hindi, okay lang ako. Pero grabe, talagang punong-puno na ng bitterness. Si Joseph po hindi. Talagang kita niya si Lord sa lahat ng pangyayari sa buhay niya. Open your eyes. Dapat makita mo si Lord. Nung iniwang ka ng nanay mo, I pray that you will see where Jesus was in that situation. Na hindi ka niya basta-basta pinabayaan. Kung pwede lang, hindi mo na mapagdaanan yan. Pero may purpose ang Diyos. At palalakasin ka niya dyan. Amen. At gagamitin ng Panginoon yan para sa magandang plano niya sa buhay mo. Hello? Hello? Hindi ko alam kung paano nyo kinokontrol o dinadala yung pain sa puso ninyo. May mga ilan kasi ganito. May mga inner vows. Dahil sa pain na naranasan nila, may mga inner vows sila like, hindi na ako magtitiwala muli. Kapatid, delikado po yan. Pangalawa, hindi ako maghihirap kahit kailan. Para ipakita, delikado po yan. Or, hindi ko kailangan ng ibang tao. O, hindi ako magiging katulad ng tatay ko. O, tatayo ako para sa sarili ko. At hindi ko kailangan ng ibang tao para protectionan ako. Akala mo protection, pero sa totoo lang, delikadong ilagay mo ang sarili mo sa trono. Yung mga vows po na yan, hindi strength. Yung mga vows po na yan ay walls. At yung mga vows po na yan ay hindi lang wall, doors. Para pumasok ang mga demonyo sa buhay ninyo. Hello? Hello? And so, imbes na sabihin nyong, Lord, hindi na ako magtitiwala, sabihin nyo, Lord, pagalingin mo ako. At madaming tao, kinokontrol din through addiction, through busyness, or talagang na-depressed, or perfectionism and control. Ang dami mga perfectionists or controlling because they've been hurt. Or humor, may mga ilan naman nagpapatawa para itago ang sakit. Kapatid, hindi mo pagtatakpan kung ano nangyayari sa puso mo. Papatayin ka niyan. Amen. At ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lang namatay para iligtas tayo, dalhin tayo sa impyerno. Chine-check ko lang akong buhay pa kayo. Hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo para dalhin lang tayo sa langit. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo para buhatin yung sorrows natin, buhatin yung griefs natin, buhatin yung mga rejections na naranasan natin, mga shame, abandonment, betrayal, bitterness na sumisira ng puso natin. Ang gusto ng Panginoon, bigay mo sa akin yan. Kaya ang tanong niya lagi, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang makakita? Yan ang tanong
naman siya gagalaw unless gusto mo. Kailangan gusto mo. Do you want to be, who wants to be whole? Kaya sasagot mo, okay lang ako. Okay lang po ako. Nasa harapan mo na yung kagalingan. Nire-reject mo. Kasi mayabang ka. Ang daming hindi gumagaling kasi mayabang sila. Na feeling nila wala nang kailangang pagalingin sa kanila, na okay lang sila. Kapatid, baka ikaw lang ang nakaka-assess ng okay ka lang, pero yung mga tao sa paligid mo hindi na nagsasalita. Pero kahit sila mismo nagsasabi na, Lord, sana naman maging okay na to. Hindi lang sila nagsasalita, pero alam nilang hindi ka okay. James 4:7. Who wants to be delivered? This is the key to be delivered. Sabi niya, James 4:7, therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. You don't resist the enemy first. You submit first. And do you know what submission means? Submission means humility. It begins with humility. Na nire-recognize mo, Lord, meron akong problema. Lord, may problema ako. Hindi ko na siya ma-deny. Kasi yung iba, pastor ako. Hindi ko kailangan ng deliverance. And I realize, ang daming pastor na kailangan ng deliverance. Even ako, kinailangan ko yun. At ang daming leaders ngayon na kailangan nila ng deliverance. Deliverance is children's bread. That's a perks of being a Christian. You can be delivered. Because if hindi mo tinanggap si Jesus Christ, hindi ka madi-deliver. Kasi pag pinalayas yung demonyo, wala si Jesus Christ sa buhay mo, babalik lang yon at magsasama pa na madami. Kaya hindi recommended na ma-deliverance yung mga hindi nakakilala kay Jesus. Perks ng isang Christian, as a matter of fact, yung early church, ano pong ginagawa? Nag-pop up after baptism, automatically, bam, dahil grabe ang occultism. No, grabe ang witchcraft. No? At inalay nila mga sarili, mga anak nila sa Diyos-Diyosan. After nun, kailangan nila ng deliverance. O mo sasabihin sa akin, hindi mo kailangan ng deliverance. Minsan nakala mo na ikaw yun, hindi na pala ikaw yun. Bahala kayo dyan. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Mahal ko po kayo lahat. Amen. Amen. And the second is, sabi niya, be humble. Okay? And then, sabi niya, submission means aligning to God. Listen to me. Pag sinabi mo submit to God, ibig sabihin, ina-align mo na yung sarili mo sa Panginoon. Lord, dito ka, ina-align ko yung sarili ko sa'yo. Wala nang ibang pinakamatinding regalo na may bibigay mo sa buhay mo, yung ma-align mo ang sarili mo sa Diyos kasi hindi ka na aligned. You are not aligned anymore. Align yourself to God, to His will. And when you surrender, you can resist the devil kasi wala na siyang hold sa'yo. You know, when you say submission means repenting. Submission means releasing forgiveness and receiving forgiveness. Once na nag-submit ka na, I tell you, you can resist the enemy and the enemy will flee. Come on, palakpakan po natin si Lord. Wala na po akong oras. Balikan ko po yung Mara, yung wood na hinagis sa Mara is a picture of the cross. Tingin mabuti sa akin, the cross is the answer to every bitter water in your life. Wala nang iba ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. At kung makikita po natin in Isaiah 53, look at this. No, ito lang po, ang krus lang ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang kaya magpagaling sa atin. Bakit kinerila niya lahat yan? Yung rejection, He carried it. Sabi niya in Isaiah 53 verse 3, He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. He was rejected.
Lahat po yan. You know why? He was rejected. Kasi alam niya marireject ka. Para hindi mo naman sabihin na, hindi mo ako naiintindihan, Lord. Para masabi niya sa'yo, naiintindihan kita. At dahil inako ko lahat yan, pwede kang gumaling from rejection. Hello? Hello? Sabi niya, He carried our grief and sorrow. Isaiah 53:4. Surely He has bore our griefs and carried our sorrows. Okay? Ano ibig sabihin yun? Ay, grabe yung grief, yung sorrow, lahat yan. Kineri ng ating Panginoon. Yung sin and iniquity, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. His stripes, okay, is the reason why we're healed. You know what? Listen to me. That's why, you know, yung prayer and fasting po natin, ang title po natin is There is More, because I believe there is more. Na hindi lang namatay ang ating Panginoong Hesukristo para lang iligtas tayo, pero para pagalingin tayo in all aspects of our lives. He also carried our shame. Do you know na ang cross ng mga Romano is a way of shaming a person? At lahat siya tinake ng Diyos na napahiya po siya. Amen. To carry all our shames, even betrayal. To be betrayed by someone he trusted. And of course, curses and bondages. In Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. Lahat po yan ay kineri ng ating Panginoon. Hello? Hello? Batong mo si Christ sa bitter waters mo. And sabihin mo, Lord, kailangan kita turn my bitterness into what? Into joy. At isang, ay grabe po, magugulat po kayo, kayang gawin ng Panginoon yan. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ha, taasa kami ng naranasan po yan. At taasa kami ng gustong maranasan. And number 3 and the last is this, why do you need to fight for your healing? Ano yung number 1? Sige nga po, please. 1, 2, 3, go. Number 2. Kaya pala, alam mo, wag kayong, ganito ha, pag may nagko-comment po sa paligid ninyo, wag niyo pong iisipin kalaban sila. Kasi yung comments nila, dapat ang magpakita na sa'yo na may problema. And so, pwedeng sandali lang, bakit? Para may pattern na nako ah. Lord, I wanna break that pattern. Please heal me. Nung sabihin, alam mo dito sa anong inaaway ako, hindi ka kinaaway, mahal ka. Pero yung mga comments nila actually, you can gather. Pwede mo i-gather. Sabi mo sa Panginoon, Lord, may gusto ko bang sabihin? Alam mo, goal sa sabihin ni Lord, Nak, yan na yung kailangan mong magbaguhin. Kailangan mo na talaga mapagaling. Okay, Lord, I submit myself to you. I humble myself. Change me. Amen? And number 3 and the last is unforgiveness is a doorway that gives the devil direct access to ruin your life. Tingin mabuti sa akin. Tingin mabuti sa akin. Lahat nakatingin sa akin. Amen. Thank you, Jesus. Walang hihinga. Walang kukurap. Nahinga na nga kayo. Parang napagod ako dun. Tingin mabuti sa akin. Ang mga demonyo po, walang free. Wala silang kalayaan, na galawin ang buhay mo. Maliban na lang kung magbibigay ka ng access. Pag nagbigay ka ng access sa pamagitan ng una, madami po yan. Next week, we're gonna talk about that sa Pentecost Sunday. No? Madaming access ang pwede mong maibigay sa demonyo para gumalaw sa buhay mo. At isa sa pinakamatinding doorway, at madami pang iba next week, part 2. Okay? Isa sa pinakamatinding doorway
ay unforgiveness. Once na ikaw ay hindi nagpapatawad at hinahayaan mo tong wound na ito sa buhay mo na hindi pinapagaling ng ating Panginoon, then binibigyan mo ng access ang demonyo gumalaw sa buhay mo. As a matter of fact, yung mga demonyo walang access, ang ginagawa nila, nagsisircle around lang sila sa'yo, naghihintay ng opportunity na makapasok. At kapag binigyan mo po sila ng access, doon na po sila papasok. Kaya sabi po ng Ephesians 4:26 to 27, sabi niya, be angry and do not sin. Okay magalit, pero please, huwag kang magkasala. Tao ka, magagalit ka, pero huwag mong hayaan na magkasala ka sa anger mo. An anger is an emotion. You can be angry. Even si Jesus, nagalit, tama po ba, nung binabalahura ang templo ng Panginoon. Amen? But in your anger, do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Ano ibig sabihin nun? Ang unforgiveness will give the devil a foothold. Nagbibigay ka ng tungtungan sa demonyo. Okay? Anong ibig sabihin yan? Tungtungan. May tutungtungan siya sa buhay mo. Binibigyan mo siya ng platform sa buhay mo. Binibigyan mo siya ng stage sa buhay mo. Binibigyan mo siya ng kwarto sa buhay mo. Amen? Hello? When we say place, it means territory, access, or room. So, ibig sabihin ng unforgiveness gives the enemy legal access. Kaya po ako po, sa totoo lang, may dinideliverance ako, ayaw umalis yung demonyo, at kakausapin ko po yung dinideliverance ko, ayaw umalis yung demonyo. Meron ka ba makailangan patawarin? Ay, opo. Kasi hindi sila aalis. At sinasabi nila, may karapatan ako dito. Ang unforgiveness, binibigyan mo ng legal access ang demonyo sa buhay mo. Kapag hindi ka humingi ng tawad sa Panginoon, binibigyan mo ng legal access ng demonyo sa buhay mo. At mahirap po pag meron tayong demonyo sa buhay natin, bibigyan tayo ng sakit niyan, sama ng loob, pag-aawayin tayo. Ay nako po, hindi po magandang may demonyo. Sabi mo nga sa katabi mo, no way. Hello? Hello? So in Hebrews 12:14-15, sabi, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble. And so, ano ibig sabihin yan? Then we need to pursue peace. Hindi madali. Kaya po sabi ng Bible, magkakasala sa'yo ang kapwa mo, pero patawarin mo siya 70 times 7 every day. Ibig sabihin, only forgiveness. Naku, wala akong kausap. Ibig sabihin, only forgiveness. Ang hirap nito. But I tell you, hallelujah. Gagaling lamang po tayo talaga pag naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. We need the love of God. Amen. And the compassion of God who wants to say, enough is enough. You know, do not wait to feel forgiving the person who have hurt you. Kasi pwedeng hindi mo ma-feel. You know, forgiveness is a choice, not a feeling. Sometimes you don't feel like it. But because the Word of God said so, then Lord, I have no choice but to obey your command because it's for my freedom. Amen. Nalala ko po ang storya ng isang babae. Maganda po siya, isang babae. Mga about 20 years old na inabandon na po ng tatay niya. So yung nanay niya na sobrang hirap sila, inabandonan ng tatay niya, no? So dumating sa point ng 5 years old siya, nag-struggle yung nanay niya,
na yung nanay niya nag-decide na paampon siya. And so at the age of 5, magulat na lang siya, may mga pumupuntang mga tao sa buhay, sa bahay nila, kinuha siya. Sabi niya, ma, ba't ako kinukuha? Ba't ako kinukuha? Tapos umalis yung mama niya, nag-walk out. Sigaw siya ng sigaw. Sino tong mga to? Kinuha siya, dinala siya sa bahay, ampunan, kasi hindi na talaga kaya ng nanay niya. At pagkatapos mo nun, hindi niya na nakita ang nanay niya. Ganyan po, katindi yung mga nararanasan ng mga tao. Grabe po, na abandonment, grabing rejection, at may compassion po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And so, habang lumalaki po siya, nararamdaman po niya na siya ay unwanted, no? Then, siya po ay naligtas, nag-serve sa church, at alam mga scriptures, pinag-aaralan po niya ang scriptures. No, but, deep inside, may want, pero napagtatakpan, of course, nung pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesukristo. And so, isang araw, ang nangyari po is there was a healing and deliverance dun sa kanilang church na siya po yung nag-testify, and the preacher heard from the Lord. Nag-testify siya na, grabe, sa kabila ng naranasan ko, pinagaling ako nilang Panginoon, ngayon, eto na ako, nakatayo sa inyo, di ba, naglilingkod, etc., etc., etc. Pero sabi nung preacher, sandali, gusto pa ni Lord na pagalingin siya deeply. And so, alam niyo po kung ano nangyari. Hindi ko po makakalimutan. Tanong niyo sa akin kung ano. And so, pinapunta po yung babae sa harapan. Sabi ng preacher sa kanya, no? Sabi ng preacher sa kanya, you know what? Saludo ako sa iyong testimony, etc., etc. And so, gusto ka pa ni Lord pagalingin deeply. No? And then, tinanong siya ng preacher, sabi ng preacher sa kanya, naaalala mo pa ba yung panahon, yugto na inabandon na ka ng nanay mo? Sabi niya, yes. No, naaalala ko pa na parang kahapon lang nangyari. And so sabi ng preacher, sige, go back to that memory, and this time, I want you to see kung nasan si Jesus sa sitwasyon na yun. And so, pinikit niya po yung mata niya, and tinanong siya ng preacher, okay, ngayon, binabalik kita dun sa yugto na iniwan ka ng nanay mo, etc. Nakikita mo ba si Jesus? Ay, grabe, amazingly. Sabi ng preacher, yes, nakikita ko po si Jesus. And so, anong sinasabi niya? Anong ginagawa niya? And so, hindi na na-explain. So, nakita niya si Jesus. So, sabi niya, I want you to reach out to Jesus. No, so, ni-reach out niya si Jesus. I want to tell you, this is so supernatural. Kasi for 45 minutes, yung babae po ay nakaganon lang na nakapikit. Na hindi po sumasakit yung kamay niya. Alam niyo po, grabe po, 45 minutes na encounter lang niya po si Jesus. And you know what? After that, he was healed. She was healed. And you know what? Palakpakan po natin ang Panginoon. And you know what? We think minsan na we are okay. But hindi pa rin. Pangalawa, akala natin 10 taon na counseling o 10 taong coaching. Those are good. But you know what? Sometimes, most of the time, we really need the power of God, the Holy Spirit, to just touch us in an instant. In an instant, pwede po tayong gumaling. Amen. We need Jesus. Hello? We need Him in our lives. And so today, sabi mo nga sa katabi mo, road to healing na. Sabi mo nga sa likod mo, road to deliverance na. Alam niyo, namamangha po ako. Because ang daming tao na pumupunta po, hindi ko po sinasabi pumunta kayo sa bahay, please. Tao lang po ako, okay. Pero namamangha po ako kasi may mga tao, Rev, pwede ka ba ma-meet? Okay. Tatanong ko kay Lord, Lord, kailangan ko ba siyang i-meet?
Sabi niya, sasabihin ng mga tao, no, sabi ko, Lord, ito na yun. This is the year of Jubilee. This is Jubilee. Wherein people are confessing na wala nang hiya-hiya. Ito ako, Lord. I submit to you. Ito yung pain ko, Lord. Ito yung mga dark spots ko. Ito yung mga nakakahiya. Wala nakakaalam. Pero re-reveal ko po sa iyo, Lord. And you know what? I am seeing them in just a snap get healed. In just a snap get healed. Sabi ko, Lord, what is this? At nagugulat ako, Lord, akala ko okay siya. Hindi pala. Pero pangalawa, ang pinakamatindi, Lord, binibigay niya sa iyo lahat. Yun ang pinaka nakaka-amaze. At ang pinaka nakaka-amaze is this, kaya niyang gumalaw sa buhay ng tao. You know, an encounter with the love of our Father can change our life. What we need is an encounter. That's why I told the team, hey, ang ating life retreat, gagawin nating July. So abangan nyo po ang ating life retreat. And bring, your family. May gagawin po ang Panginoon sa atin. Amen. Why? Because ang daming tao kailangan ng encounter sa ating Panginoon. Amen? I wanna call the pianist. Wala na po akong oras. How to walk out your healing. First is this. Who wants to be healed? First, you confess. Second, you repent. You confess. Meron ba na mga tinatago mo? You confess to the Lord. And bring your bitterness, unforgiveness, even inner vows to God. Amen? I want to tell you, confession removes the legal right of the enemy in your life. Kaya, alam nyo po, dito nyo po mararanasan na much less si Jesus. Wala pong bondage ang kaya niyang, ang hindi niya kayang wasakin. Wala pong kung ano man demonyo yan, ano ba yan? Godzilla, demon, I don't know. Hindi pwedeng hindi niya mapapaalis yan. Basta wala ng legal right yung demonyo na yan sa buhay mo. At ikaw magsasabi sa kanyang, wala ka ng legal right sa buhay ko. Amen? Number 2, receive and release forgiveness. Dalawa po yan na component na importante. First, receive God's complete forgiveness. Then release the person who hurt you. Hindi ko sinasabing makipagkaibigan ka muli. No. Hindi ko sinasabi, lalo na kung hindi mapagkakatiwalaan, lalo na kung binubugbog ka o sinasaktan ka. Hindi natin sinasabi na ang forgiveness means makikipagbalikan. Hindi sinasabi na makikipagkaibigan. No. Lord, bahala ka na sa Kanya. Baguhin mo siya. Pero Lord, ako, wala na akong sama ng loob sa Kanya. Pinapatawad ko na siya. You know, number 3, I want you to journal with the Holy Spirit. You journal. Especially kung sa tingin mo hindi pa tapos si Lord sa'yo, next week, dalhin mo yung journal na yan. And, write down. Sabihin mo nga, write down. Diba? What I call journaling is what I call the process of writing. Asking the Holy Spirit, Lord, i-uncover mo. If you want to write down right now, do it. That Lord, i-uncover mo yung mga nasa puso ko. Pag sinabi mo kay Holy Spirit, i-uncover mo, magugulat ka, madami kang maisusulat. Lord, ipakita mo yung mga tao na kailangan ko patawan. Magugulat ka. Iisa-isahin ang Panginoon. And then, pwede mong isulat na nag-e-express ka ng, express mo yung feelings mo. Kung paano ka naapektuhan nito. Pero huwag mo ibibigay dun sa nakasakit sa'yo na, ayan ito, sinulat ko na lahat ng ginawa mo. No. Hindi kailangan mabasa. Ikaw lang at ang Panginoon. After mo ma-express, then itapon mo na yung papel. Alam mo yung importante ma-express. Importante mo masulat. Or mamaya, kung papaalala ni Holy Spirit sa'yo, then directly tell the Lord, Lord, I've been hurt by this person. Amen.
Then, I tell you, once na nagdesisyon ka magpatawad, okay, number 5, you declare, Jesus is my Lord, I belong to Him. Malakas po ito. Malakas po ito. Para sinasabi mo, wala ka ng legal ground, demonyo sa buhay ko. Ang lakas nito, I tell you. Pwedeng mapalayas ang demonyo, pwedeng makas out ang demonyo. Amen. And then after nun, you need to be filled. Yung nawala, of course, may nawala, kailangan may mapuno. Mapuno ka ng pag-ibig, mapuno ka ng, that's why we need, Pentecost Sunday. We cannot miss Pentecost Sunday. Many churches miss the Pentecost Sunday, but I don't want to miss Pentecost Sunday. Amen. Thank you, Jesus. Are you excited? Are you excited? Amen. Sino po dito gusto ng kagalingan? Amen. Thank you, Lord. I want you to stand up right now. Hallelujah. I want you to close your eyes. Before you close your eyes, yakapin mo yung katabi mo, sabi mo, mahal kita. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Today, you can, experience healing if you want to. Pag i-allow mo. Kasi ang problema sa atin ngayon, pinapansin natin yung mga tao sa paligid natin. Meetings like this, ang favorite ng Diyos, galawan. Kaya lang ang problema, hindi natin siya inaalaw. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, submit to God. Yun muna. So when you close your eyes, tell the Lord, Lord, I'm submitting myself to you. I'm aligning myself to you. I'm humbling myself. Hinahumble ko po yung sarili ko. At gusto kong ma-align na sa'yo. Kasi hindi ako aligned for the longest time. At gusto kong aminin, I am not okay. I am behaving well. But my heart is not really well. I want you to close your eyes right now. And you do that. Wala na munang didilat. Amen. Thank you, Jesus. And I want you to tell the Lord, I want you to submit to the Lord right now. Submit under the authority of Christ. Submit under His lordship, under His rulership, under His leadership. And tell Him, Lord, I need you in my life. May mga bagay na kahit anong pilit ko, alam kong hindi ako. Maybe I'm a slave of a generational curse. Or I am a slave of a bondage. Or, that the enemy has, invaded my life because I gave them access. Lord, I don't want them in my life anymore. I want to be free, God. I want to be set free, God. I want my life to completely, Lord, be set free. I want jubilee in my life. I want your favor in my life. At wala nang ibang makapangyarihan sa buhay ko kung hindi ikaw. And after you have submitted yourself to the Lord, ask the Holy Spirit right now to search your heart. Lord, search niyo po yung puso ko. Meron pa bang mga hindi ko nare-release, mga nagtatago, akala ko okay ako, pero hindi pala. I-reveal mo sa akin yung mga taong kailangan kong patawarin. Hindi yung mga madaling patawarin, pero yung mga kailangan kong patawarin, Panginoon. Holy Spirit, move right now. And reveal to us what needs to be confessed, what needs to be laid down at your feet, what needs to be forgiven.
mga taong kailangan ding patawarin. Holy Spirit, move in our midst. And I want you to reveal it to them in the mighty name of Jesus. Hallelujah. No more hiding. No more pretending. Bring to Jesus your broken heart, your bitter heart. Bigay mo sa Panginoon ngayon. And si Paspoy lang yung kakanta. You know, let the Holy Spirit minister to you right now. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Today, you're gonna decide, you're gonna choose to be better, not bitter, out of what happened to you. Hallelujah. I want you to release to God. Release to Him right now. If you cannot write it down, i-release mo yung pain. I-release mo what happened. I-release mo ngayon sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. The Holy Spirit is here. Harababasi, karabasi, karabahande. Naalala mo pa ba yung painful moment that you were betrayed, that you were rejected, that you were abandoned, that you were shamed? The Holy Spirit is bringing you back to that moment right now. In Jesus' name, binabalik ka sa moment na yon. Yung pinakamasakit na nagyugto sa buhay mo, binabalik ka ng banal na Espiritu Santo ngayon. Ngayon, binubukas niya yung mata mo para makita sa sitwasyon ang ating Panginoong Hesukristo. Binubukas niya yung mata mo ngayon para makita niya mo kung nasan si Jesus sa yugto na yon. Right now, in Jesus' name. Oh, Holy Spirit, show them. Holy Spirit, show them na hindi sila pinabayaan, na hindi sila iniwan. The Lord is revealing to you where Jesus was in that moment. Ngayon, I want you to go to Jesus right now. I want you to go to Jesus right now. Pumunta ka kay Jesus ngayon. Binibigyan ka ng ability ni Holy Spirit marinig yung gustong sabihin ni Jesus. Makita yung ginagawa niya nung panahon na yun sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ha.
Close your eyes. Raya la 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 katarabasi karabahate. And your friend, I am your friend. Would you let me be Your desire. I am your Now, hawak-hawak si Jesus. I want you to release forgiveness to that person or those people who have hurt you. Hawak-hawak si Jesus. I want you to release one by one forgiveness right now. In Jesus' name. Kababasi, karabasi, karabahate. This time, binabalutan ka ng pag-ibig ng ating Diyos Ama, ng compassion ng ating Diyos Ama, na mahal ka. Hindi ka man kampinhan ng lahat. Okay lang, basta kakampi mo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. At kakampi mo si Jesus na bumaba. Sabi ni Jesus sa iyo, bumaba ako dahil alam ko na mahihirapan ka. Bumaba ako para paggalingin ka completely. And today, as you release forgiveness, I also forgive you from all your sins. Oh, receive it in the mighty name of Jesus. I want you to, gusto ko yakapin mo ngayon yung sarili mo. Come on, yakapin mo ngayon yung sarili mo. Thank you, Lord. Don't open your eyes. Come on. I want you to hug yourself. Thank you, G. Hug yourself right now. And I release the Abba Father's love right now. In Jesus' name. Come on. Hold your hearts right now. Hold your hearts right now. Hold your hearts right now. And I release the Abba Father's love in Jesus' name. I release right now the Abba Father's love in Jesus' name. Oh, God loves you. I love you. Your thoughts deeper than known. Your love is richer than gold. Your plans are greater than all I can do. All I can do.
Your love is richer, your plans are greater. I surrender all. Your ways are higher, your thoughts are deeper. I surrender all. Your love is richer, your plans are greater. I surrender your ways. Your ways are higher, your thoughts are deeper. I surrender all. Your love is richer, your plans are greater. I surrender all. Lord, I surrender, I surrender, I surrender it all to you now. Lord, I surrender, I surrender, I surrender it all to you, Lord. Lord, I surrender, I surrender, I surrender all. Jesus. Right now, receive His love. Open your heart. Receive His love. Receive His love. Pinupuno ka ngayon ng Panginoon ng pag-ibig niya. Lord, let them encounter the love of God. Right now, na sa kabila ng anumang dahilan na pwede nilang isipin para hindi mo sila mahalin. Ang sinasabi mo sa kanila, nak, wala kang maghagawa, mahal kita. I have compassion for you. And Jesus Christ came to heal you, to heal your broken heart. I am here to make you whole. Do you want to be made whole? Do you want to be made whole? Gusto mo bang mabuo? Muli. Binubuo kita ngayon. Pinapagaling kita. Hinahawakan ko ngayon yung area sa buhay mo na wasak. Hinahawakan ko ngayon ang area sa buhay mo na sugatan, na may sugat, na shattered right now. Pahawak mo kay Lord. Pahawak mo kay Lord. Sabi mo, Lord, hawakan mo. At tinuturn ko ang bitter waters ng buhay mo.
ginagawa ko tong matamis ulit, na makakangiti ka muli, makakasayaw ka muli. Right now, receive it. In the name of Jesus. Pahawak mo ngayon kay Lord. Sabi mo, Lord, heal me. And today, right now, Jesus, our Lord Jesus Christ is healing you. I apply the blood of Jesus right now sa mga yurak na puso, sa mga sugatan na puso, sa mga pusong may saksak, tinatanggal ko. Nandahan-dahan yung saksak in Jesus' name. At pinapagaling yan ng ating Panginoon. Receive, receive, receive in Jesus' name. And tell the Lord right now, Lord, di ako papayag that I will stay the same. Change me, God. Make me whole. I'm not gonna live, Lord God, sa nakaraan ko. Hindi na mababago ang nakaraan ko. Pero mababago mo, Panginoon, at mapapagaling mo ay ang puso ko. Binibigay ko sa iyo ang puso ko, Panginoon. Come on, tell the Lord right now. Karabarabasik, karabasik, karabahate. Oh. How can it be? Amazing love, I know it's true. I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I Lord, know it's nire-releasean ko sila ngayon ng vision. my joy. Nire-releasean ko sila ngayon ng vision na makikita nila, Panginoon, na nagtatatay ka sa kanila, na nagnananay ka sa kanila, na nagpo-provide ka sa kanila, na hindi mo sila pinababayaan. Come on, show them, Lord. Show them Amazing love, that you're protecting them. Show them, Lord, that they are surrounded with angels. to honor. Madaming kalaban, pero may kakampi, may bantay, may mga anghel at work sa bawat isa. Pakita mo sa kanilang ilaw na nasa kanila sa pangalan ni Jesus. Ang pabor mo, ang grasya mo, ang presensya mo. Show them how blessed they are. Amazing love, Help them to look to the cross. amazing love, Oh, look to the cross. amazing love. You are blessed. I know The enemies are disarmed. They have no legal right in your lives anymore. And so ngayon, pinapaalis ko lahat ng mga demonyo sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, wala na kayong karapatan sa kanilang mga buhay. Lahat ng mga demonyong nagbibigay ng depression, ng anxiety, ng mga dreams na hindi galing sa Diyos, pinapaalis ko nga kayo ngayon in Jesus' name. Out! I capture you right now in Jesus' name. Pinuputol ko rin lahat ng sumpa sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga generational curses
Eyes, pinuputol ko sa pangalan ni Jesus. 5 minutes more. Do not pray. I want you to raise your hands. Sa mga gusto lang ngayon, lumaya. Sa mga gusto lang lumaya. Thank you, Jesus. Come on, raise your hands right now. I release all the angels in the mighty name of Jesus. Lahat, don't pray. Lahat ng hindi sa Diyos. Nilalagay ko kayo ngayon sa isang spiritual box. In Jesus' name. Yung spiritual box na yon, pinupuno ko ng banal na dugo ni Jesus. Now in Jesus' name. Now in Jesus' name. Now, angels of the Lord, dalhin sila sa ilaw. Come to the light. In the mighty name of Jesus. Pinuputol ko lahat ng galaw ng kalaban, nightmares, disturbances na galing sa kalaban. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol ko ang sumpa, ang soul ties sa pangalan ni Jesus. Be set free now. Lahat na nilagay sa isip, lahat ng nilagay sa puso, lahat ng nilagay sa kaluluwa, sa buong pagkatao, inaaresto ko ngayon sa pangalan ni Jesus. Come to the light. Go to the light. And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? Thank you, Lord. And if our God is with us, then what could stand against? Wala sa mga anak mo ang sinumpa. Lahat na mga sinumpa, tinuturn ko yung mga sumpa into blessings. I turn all those curses into blessings now. Now in Jesus' name. I declare right now for divine reversal. Lahat ng sumpa na maghihirap ka, Lord, I turn it, Lord God, right now into blessing. Yayaman sila sa pangalan ni Jesus. There will be financial freedom in the name of Jesus. Mga utang na mababayaran sa pangalan ni Jesus. This year, they will break through. This year, Lord, they will break through. Receive it. Receive in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rababasikaraba. I want you to repeat after me. And say, Jesus, I belong to you. You are my Lord and my Savior. And I receive you in my life. In Jesus' name. Holy Spirit, now, puniin mo sila ng love. Punuin mo sila ng joy. Punuin mo sila ng peace. Punuin mo sila ngayon ng favor. Punuin mo sila ng grace. Right now, come on. Come on, 30 seconds more. Come on, 30 seconds more. Rababasi. Oh, thank you, Jesus. Come on, receive. Come on, receive. Oh, oh, oh. See how great
God, for discernment. Open their spiritual eyes. After this fellowship, reveal to them kung meron pa bang kailangan patalsikin, meron pa bang kailangan na tanggalin. Help them to go back to journaling. Help them to go back to seeking you, God. And may you reveal to them the things na kailangan pang ayusin. Hindi ka pa tapos. Hindi ka pa tapos sa Life Giver Manila. Hindi ka pa tapos sa bawat isa sa kanila. I want you to get a partner. We're done. Get a partner. Babae sa babae. Sundin niyo po ito, lalaki sa lalaki. And I want you to hug. I want you to hug each other. Now, this is my instruction. As you hug one another, I want you na isipin mo lang, wag ka magpipray, wag ka magsasalita, isipin mo lang yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Yun lang. As you hug each other, ang iisipin mo lang yung pag-ibig ng Diyos doon sa niyayakap mo. Come on, right now, do it. Get a partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Amen. Thank you, Lord. Just think of the love of God. Just meditate yung pag-ibig ng Diyos sa niyayakap mo. Come on, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Thank you, Jesus. Come on, isipin mo lang, wala ka sasabihin. I-meditate mo lang kung gaano siya kamahal ni Lord habang niyayakap mo siya. Oh, karapapapasiya. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. Thank you, Lord. I'm alive and when your spirit is within me. Because You died and rose again. thanks sa mga yumayakap kasi mahalaga yon. Thank you, thank you, thank you. Rababasi, karabasi, karabahate. Oh, thank you for obeying the Lord. Oh, rabasi, karabasi, karabah. Oh, amazing love. I know it's true. I know it's true. It's my joy to honor you. To honor you. In all I do. Ayo. I'm forgiven, and I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were content. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, Amazing love, how can it be King would die for me. that you, my King, will die for me? Amazing love, Amazing love, amazing love. I know it's true, And it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love. Come on, sing this song. How can it be How can it that my be? King would die for me? Amazing love, Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Oh, amazing love, amazing love, how can it that be you, my King, that you, my King, would will die for me? Amazing love, Amazing love, I know. it's Thank you, Jesus. Amen, amen. It's my joy
Sige, sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Sabi mo sa likod mo, mahal ka ni Lord.